Ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa grade 11 pa sa isang eskwelahan sa may Bulacan. Bandang 2:30 ng madaling araw noon, hindi pa ako natutulog. So naisipan ko na manood ng TV at saka mag-cellphone para hindi ako maboard. Nag-Facebook ako. Then, biglang may nag-text sa akin. Unknown lang ang nakalagay dahil hindi ko pa ito kilala. Ang sabi niya, "Magandang umaga pre, bakit gising ka pa?" Sumagot naman ako ng, "Sino ito?" Siyempre, dahil nga hindi ko pa siya kilala eh. Sumagot ulit siya ng, "New classmate mo pre. Di ba grade 11 ka? Sa room C tayo. Bukas pa lang kasi ako papasok. Transfer lang kasi ako. Nice to meet you pre. Sana maging close tayo. By the way, saan mo nga pala nakuha ang number ko?" Ang tanong ko sa kanya. Binigay sa akin ni ma'am ang mga number nyo. Tapos nakita ko na naka-online ka. So ayun, minessage kita. Ayaw ko sana na istorbohin ka. Kaso wala akong makausap. Kaya hindi na ako nahiyang i-message ka. Ang mahabang paliwanag niya. Wala naman akong ginagawa ngayon. So hindi ka naman nakakaistorbo. Ang reply ko ulit sa kanya. Nag-usap kami hanggang 4 AM ng madaling araw. Ilang sandali pa ay sinabi ko sa kanya na matutulog na ako. Kasi may pasok pa bukas at mayroong exam. Kaya nga ako gising kasi nga ay nagre-review ako. At isa pa, tinapos ko ang mga assignments namin. Ang sabi naman niya, "Huwag ka munang matulog. Wala akong kasama. Please." Sumagot lang ako ng, "Sorry, bawal talaga. Baka magalit pa ang parents ko pag hindi ako maagang gumising. Bukas na lang tayo magkita sa school." Biglang hindi na siya nag-reply. So inisip ko na siguro ay matutulog na rin ito. Kinabukasan, pagdating sa school, ay tinanong ko ang kaklase kong si Ren kung nasaan na yung bagong classmate namin. Sumagot lang siya ng, "Ha? Anong new classmate? Wala tayong bagong classmate, no? Nananaginip ka ba?" Nagtaka lang ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko na baka hindi pa alam ni Ren ang tungkol sa bago naming classmate na bagong transfer lang din sa school. Kinagabihan, nakita ko na marami na palang text sa akin
ang bagong classmate namin. Puro sad emoji at crying emoji. Tapos, nakita ko na bigla siyang nag-online. Kaya minessage ko siya. Ang sabi ko, "Mate, bakit hindi ka pumasok kanina?" Sumagot siya ng, "Dahil sa'yo, hindi ako nakapasok. Napuyat ako kakatext sa'yo. Hindi ka man lang nag-reply." Sumagot ulit ako ng, "Pasensya na. Hindi ko alam na marami ka palang message sa akin. Pumasok kasi ako kanina. Hindi ko naman dinala ang phone ko." Sumagot lang siya ng pagalit. "Sinungaling. Dala-dala mo kaya ang phone mo? Kanina nakita ko, nag-selfie pa kayo ng mga classmate mo bago kayo umuwi. Akala ko, honest ka, pero sinungaling ka pala. Sorry talaga. Pasensya na at nagsinungaling ako sa'yo. Pero paano mo nalaman na dala-dala ko ang phone ko kanina? Absent ka nga." Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Nagalit ako ng kaunti sa kanya. Kahit na alam ko na siya dapat ang magalit. Pero nakakapagtaka na hindi siya pumasok pero alam niya kung ano ang ginagawa namin sa school ng mga classmates ko. Maya-maya ay nag-reply siya ulit. "Hindi niyo man ako nakikita, pero ako, nakikita ko kayo." Sabay block niya sa akin. At doon na nagsimula na magkaroon ng kababalaghan ang buhay ko. Sa tuwing natutulog ako, ay palagi akong nananaginip at nakakakita ng isang lalaki na tinatawag ako. Minsan, iniisip ko na lang na baka siya lang yun. Minumulto niya ako sa aking panaginip. Minsan, kapag maaga akong umuwi ng bahay o sa tuwing ako lang mag-isa sa bahay, ay parang may nagmamasid sa paligid ko. Parang may tumitingin sa akin. Kaya nga minsan, naisip ko na late na lang akong umuwi. So yun na nga, tinry ko na late na lang akong umuwi para hindi ako mag-isa sa bahay. Kaso, hindi na yun nasundan kasi pinapagalitan naman ako ng parents ko. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa akin, kapag nasa bahay ako, ay napagdesisyonan ko na tumira na lang sa apartment. At magmula nga noon ay natigil na ang mga pagpaparamdam sa akin. Mas payapa ang buhay ko kapag nasa apartment ako. Kaso, sa tuwing uuwi ako ng bahay, pakiramdam ko ay nandyan lang siya sa tabi-tabi at nakamasid sa akin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.